Kaya itinago niya ang pagkatao niya at pumasok sa kumpanya bilang isang ordinaryong empleyado. Nais niyang makahanap ng asawang hindi materyalistiko para iuwi. Pero isang tingin pa lang ng babaeng CEO ng kumpanya sa lalaki. Sigurado na siyang hindi simpleng tao ang lalaki. Para makatakas sa arranged marriage, hiniling agad ng CEO sa lalaki na magpanggap bilang boyfriend niya. Para dumalo sa ika-60 kaarawan ng tatay niya, Nay, dinala ko po ang boyfriend ko para sa ika-60 kaarawan ni tatay. Mahal, ang pilyo mo naman. Ganyan mo lang lolokohin ang nanay at tatay mo. Anong tinawag mo sa akin kanina? Mahal, bakit? Hindi ba pwede? Ginagawa ko lang to para mas makisabay sa pag-arte mo. Chen Fan, mas mabuti kung makikisabay ka lang sa pag-arte ko. Kapag nalaman kong may iba kang iniisip. Lagot ka sa akin, sumama ka sa akin, hoy. Teka. Tay, sa pagkakataong ito, nagawa ko na ang misyon ko. Naiuwi ko na ang boyfriend mo. Ngayon, kontento ka na ba? Ito na ba ang magaling na manugang na nahanap mo para sa akin? Ruizo, nag-aalala nga si tatay sa pag-aasawa mo, tama. Pero, hindi naman pwedeng kung sino-sino na lang ang dadalhin mo para pagbigyan kami. Ano ba ang trabaho niyan? Hindi kaya delivery boy yan. Masyado pang mataas ang delivery boy para sa kanya, mukha nga siyang tambay eh. Haha. Hindi kaya. Isa lang siyang dukhang sawi. Naku, amoy kahirapan ang buong katawan niya. Karapat-dapat ba ang ganitong tao na dumalo sa handaan ni tatay? Gwardya. Palabisin niyo siya. Sinabi ko ng boyfriend ko siya. Kung palabisin niyo siya, palabisin niyo na rin kaming dalawa. Binata, anong trabaho mo? Ako po siya po. Isa siyang entrepreneur. Katulad ko, isa siyang batang negosyante. Nasa network business technology siya. Hahaha, oo. Naalala ko na hindi ba siya yung maliit na sales agent lang sa kumpanya ni Ruizo. Kaya pala pamilyar siya sa akin. Nakita ko siya sa kumpanya noong nakaraan. Ruizo, hindi mo pwedeng ganito lokohin si tatay. Ano? Tama po. Tito, ako po si Chen Fan. Totoo pong nagtatrabaho ako sa Lin Corporation bilang sales agent. Si Ruizo po ang direkta kong boss. Ang buwan ng sahod ko po ay nasa 5 hanggang 6,000 lang. Talagang sales agent ka lang pala sa Lin Corporation. Ruizo, ito ba ang paliwanag mo sa akin? Ito. Sa totoo lang po, isa lang sa mga pagkatao ko ang pagiging sales agent. Ibig sabihin, may iba ka pang pagkatao. Tama po, ako rin po ang batang amo ng pinakamayamang pamilyang Chen sa Kapitolyo. Ang susunod na tagapagmana ng korporasyon ng Chen. Ang numero 1 banal na manggagamot ng Great Xia. Ang hari ng madilim na mundo sa kanluran, ang Dark Knight Lord. At syempre po, ako rin ang mapapangasawa ni Ruizo sa hinaharap. Ha. Siya raw ang batang amo ng Chen. PFFT, banal na manggagamot ng Great Xia. Hahaha, at Dark Knight Lord pa raw siya. Ha. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang magyabang. Pero hindi naman talaga ako nagyayabang. Tama na, umupo ka. Patahimikin mo siya agad. Tay, huwag po kayong magalit, baka nga totoo siyang batang amo ng Chen. Di nagkamali pala ako ng akala kay Ruizo. Woey, nababaliw ka na ba? Ganyang klaseng dukhang sawi. Ang buong suot niya, wala pang 100 piso ang halaga. Sasabihin mong siya ang batang amo ng Chen. Hahaha, narinig ko na ang batang amo raw ng pamilyang Chen sa Kapitolyo ay may isang yubang jade. Gawa sa pinakamataas na uri ng Imperial Green Jade. At may nakaukit na letrang Anshen. Hindi kaya ito ang tinutukoy mo? Eka, ito. Tay, siguradong peke yan, inihanda niya lang yan para magpanggap na batang amo ng Chen. Hayaan nyo ngayon. Inimbita ko ang tanyag na si Maestro Wu Tiansheng mula sa mundo ng mga kolektor. Pagdating niya, malalaman natin kung totoo o peke. Tingnan natin kung anong gagawin mo ngayon. Ako. Ayos lang, ang peke ay hindi magiging totoo, at ang totoo ay hindi magiging peke. Ruizo, kahit pinag-aalala mo ako, hindi naman pwedeng ikaw na mismo ang humanap ng sales agent para pakasalan. Saan mapupunta ang kahihiyan ng pamilyang Lin? Tama, Ruizo. Kahit hindi kami ng bayaw mo maituturing na sikat, sa Jiangcheng, kilala rin naman kami. Gusto mong magpakasal sa isang sales agent, hindi ba't pagpapababayan sa sarili mo?
Ruizo, tama ang sinabi ng bayaw mo, tingnan mo ang regalo namin ng bayaw mo para kay tatay. Ang bamboo and rock painting ni Zing Bangqiao, ang orihinal na Yuan blue and white porcelain vase kahit alin dyan, milyon-milyon ang halaga. Siya, isang hamak na sales agent lang. Malamang, kahit pambili ng regalo kay tatay, wala siyang mailalabas hahaha. Sinong nagsabing wala akong perang pambili ng regalo? No. Hindi ba ito? Ito Lin, alam ko pong mahilig kayo sa mga antigo, ito po. Ito pong banga na espesyal kong binili para sa inyo. Ito na ang regalo mo kay tatay. Bakit parang gamit sa paghakot ng dumi? Hahaha bayaw, hindi ako tumatawa, hahaha, panghakot nga ng dumi yan, hahaha Ruizo.